Sam. Sam. Ah? Okay. Sam. Ayan. Good morning po. Morning. Pwede po ba tayo tumayo? Handa na po ba tayong umawit sa ating Panginoon? Amen. May mas malakas pa po ba dyan? Onti man tayo, pero mas malakas pa yan, alam ko eh. Pwede po ba natin palakpakan natin? Ang pinakamalakas na palakpakan. Let's pray. Lord God, thank you for today, Lord. Kasama-sama po muli kami magkakapatid, Lord, para umawit, sumamba sa iyong pangalan, Lord. Lord, we will glorify your name, Lord, in this season. You are faithful.
Sound. Check, check. Mic, test. Yan, dinig ba? Good morning, good morning, good morning. Ayan, silipin muna natin sa likod para naman natin i-say hi and hello. Kumusta po kayo? Kumusta po sila? Sige, may time po tayo mag-CR o uminom tayo ng tubig habang piniprepare po natin ang ating mensahe galing sa Lord. Yan. Toko. Yan, kasi malikot tayo eh. Praise the Lord. Yan. Purihin ang Panginoon at tayo po muna yung manalangin bago tayo mag-start. Hallelujah. Glorify your name, Jesus. Lord, salamat, Panginoon, sapagkat sa umagang ito, Lord, nakakapagpuri kami, Panginoon. Nakakapagbigay kami ng pasasalamat at ikay itaas, ikay dakilain, sapagkat napakahalaga, Lord, para sa amin, mabigyan ka namin ng kapurihan, Panginoon. Sapagkat, Lord, ang tanging maibibigay talaga namin, Lord, kundi ang papurihan ka lamang, Lord. Kung ikaw ay nagbibigay ng lubos at sobra, Panginoon, hindi man namin ito magawa, Panginoon, pero Lord, thank you. May boses kami, Lord, may mga kamay kami, may paa kami, upang makaparito, makapalakpak, sumayaw, at kumanta, at makiisa. Thank you so much, Lord. At napakabuti mo sa aming buhay, na habang kami nabubuhay, ay patuloy ka naming pupurihin. Panginoon, sa umagang ito, sa aming paglapit, na magbuhat pa lang kanina, Panginoon, your presence is already here, O God. Muli, Lord, lumalapit kami at humihingi kami ng tawad, Lord, sa lahat ng kasalanan aming nagawa. Sa isip man, sa aming pananalita, at sa aming mga gawa, Panginoon. At mga bagay minsan akala namin ay tama, Panginoon, pero kung kami nagkakamali pala in your presence, in your sight, ay hinihingi po namin, Lord, ito ng kapatawaran, Panginoon. And Father, O God, sa aming pagpapatuloy, Lord, giving your word, I'm as your servant, Lord, again. I'm nothing, Panginoon. Wala akong ipagmamalaking karunungan, kundi yung karunungan mo lamang, Panginoon. That's why I'm here again, O Lord, and asking your help through the power of the Holy Spirit to lead me, to guide me, O Lord. Anoint my lips and my tongue, that every words, Lord, na lumabas sa aking mga labi, ito'y nagmumula sa iyo, Panginoon, at hindi sa akin. And also, Lord, hindi ako ang maitaas, hindi ako makilala. Bagkus, Lord, ikaw, Panginoon, because you are the God. Ikaw lamang ang siyang madakila at maitaas, Panginoon. Also, Lord, anoint your brethren, O God, your sons and daughters here, O God, na makakarinig ng salita mo, Panginoon. Pagkalooban niyo po sila ng yung spiritual na kaunawaan upang, Lord, anumang mensaheng ipagkaloob mo sa araw na ito ay makats nila, Panginoon. Even, Lord, ang mga nasa online, Panginoon, bless them, Father, na makasama namin sila, hindi lang sa online, Panginoon. Maging sa dito, sa church, ay magkasama-sama kaming patuloy kang purihin at sambahin. Again, Lord, paalalahanan mo ang lahat na tunay na ikaw lang, Panginoon, ang may kapangyarihan ng lahat ng bagay. Lord, bless this place. Cover us with your presence and also your precious blood
na walang anumang bagay na maging sagabal upang hindi namin marinig ang salita mo. We rebuke, we bind, Lord, maging anumang mga antok, in Jesus' name, pagsasawalang bahala, in Jesus' name. I claim, O God, that the Holy Spirit, Lord, ay gisingin mo kami, Panginoon. Thank you, Lord, sa araw na ito at salamat sa mensahe mo. Binabalik namin muli sa iyo ang lahat ng kapurihan, pasalamat. Sa pangalan ni Jesus, everybody say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos, at napakabuti ng Lord, mga kapatid. Alam niyo po, yung pagpupuri pa lamang, i-grab mo na. Ang sarap, no? Magpuri talaga sa Lord. Mga kapatid, our topic for today, ay ipakita nga natin, Sister Rachel. Ayan. Ang sabi, cherish what you have. Nakikita niyo naman, ano? So, purihin ang Panginoon at siya ay nagbigay sa akin ng wisdom na ito ang ipahayag. Sa Tagalog, mga kapatid, nakalagay, pagyamanin mo kung ano meron ka. No? Pagyamanin mo. Yun ang ating ibinigay sa atin ng Panginoon. Makikita po natin yan sa Pilipos chapter 2, verse 14. Second, tingnan natin, Rachel. Yan. Sa Pilipos chapter 2, verse 14, gawin ang lahat ng walang reklamo o pagtatalo. So, cherish what you have. So, instead na anumang bagay, pagyamanin mo. Alam niyo mga kapatid, bago tayo magpatuloy dyan, meron akong gustong ibigay muna no, na example. Ano. Ang isang kabataan, ano, matapos siyang makapag-aral, ano, makatapos siyang makapag-aral, siyempre, ano ang nasa isip niya? Siyempre, of course, gusto niya na magtrabaho, di ba? Para kumita ng pera. Para makatulong sa mga magulang. Yun naman ang mga reason, hindi po ba? Kaya ka nag-aaral para at least maging maganda yung kinabukasan mo. Pero ang talaga nasa focus mo, ng mind mo talaga, para makapagtrabaho ka at makatulong ka sa mga magulang. Yun naman usually ang talaga nangyari, no? So ayoko magbigay ng example sa ibang tao, based na lang sa akin na lang, ano? So example ko lang yung sarili ko. Nung ako'y nagtatrabaho, nung ako'y natapos ko lang kasi high school lang, no? Natapos na akong high school. So maraming mga pangyayari na sa buhay ko na naganap, no? Pero sa madaling salita, nakatapos din. High school lang nga. Ngayon, siyempre gusto ko na magtrabaho. So I'm very excited, no? Nagtrabaho. So nung panahon, okay pa mga kapatid. Panahon ngayon, naku, mag-aral kayo mabuti. Kasi yung high school graduate ko nun, medyo delikado na. Delikading ka na. Kaya kailangan mag-aral ka mabuti. Kaya yung mga nag-aaral, mag-aral kayo mabuti habang may nagpapaaral sa inyo. Habang pinag-aaral kayo mga kapatid. Habang may gumagastos sa inyo. Kasi napakahirap pag ikaw na lang, mga kapatid. Napakahirap. So, sa madaling salita, very excited. So, anong gagawin? Mag-a-apply ka. O meron ka makikita, paano ba mag-apply dyan? Ganito. Pagpunta mo rin, kailangan pants, no? Tapos white t-shirt para laging clean kung titignan. So, sa madaling salita, nung nag-apply ka, nakapasa ka. Pinapasok ka. So, ang unang pasok mo, anong dating? Di ba, excited ka talagang yung ngiti mo sa labi, talagang lumalampas na yata ng tenga dahil talagang, at lalo na kung alam mo yung sasahurin mo, bay, talagang hindi naman talagang sahod na parang ordinaryong sahod lang. Yung talagang minimum talagang sahod. So, okay ka. Kasi ang ni-plan mo naman, talagang company naman na, alam ba, SM, mga ganon, no? So, talagang excited ka. So, ibig sabihin, bawat araw ng pasok mo, talagang andun yung todo mo, no? Na kung ano yung ginagawa mo, kung janitor ka man, sige, talagang... Kasi ako, pinasok ko nun, janitor bagger eh. Kaya tinawag na janitor bagger kasi janitor ka, sa gabi kayo maglilinis ng supermarket. Bagger ka sa umaga, sige, bag ng bag. Yan. Pero excited ako kasi okay naman ang sahod, tsaka talagang masaya. Talagang, grabe, talagang pagkatapos ng trabaho, ayan na, kayo na maglilinis. Sige, map dito, map doon. May mga group kami na kayo muna ang sabon. Shung! So, yung 5 naman, yung pangbanlaw. Shung! Talagang, mga ganun po, mga kapatid, no? So, sa madaling salita, wala kang, ano sabi dito? Wala kang reklamo. Wala kang pagtatalo.
Why? Kasi ang tinututukan mo, yung trabaho eh. Wala kang pakialam sa kanila. Basta sila, pare-pareho kayo, nagtatrabaho, okay lang. Ganyan. Pero dumating ang pagkakataon, tumagal ka ng 1 taon, halimbawa. Ngayon kasi 6 months na lang yata, no? So by contractual na lang, hindi ba? No. So dumating yung pagkakataon, habang tumatagal at nagiging maganda yung performance mo, tumataas ka rin. Di ba? Pero may kasabay ka. May kasabayan ka. Ngayon yung kasabayan mo, naging metallic mong kaibigan, tapos hanggang sa ganyan-ganyan, eto na sahod. Romel, sa'yo sahod. Okay. Yung kaibigan mo rin, nagsahod din, hindi sila din. Uy, ano sa'yo? Patingin, patata sa'yo. Sa akin na ito lang, pareho lang naman tayo ng oras ha. Ayan na, nagsisimula na. Hindi po ba? Ganun din sa Panginoon eh. First love, alam ko na-preach na ito ni, I think, Brother Vic, no? Yung first love na sinasabi. Yung unang ma-meet mo ang Lord, hindi ba sobrang joy, excited ka? Na parang ang araw, parang gusto mo linggo na agad. Lunes pa lang anak, gusto mo linggo na agad. Bakit? Gusto mong Sabado na agad. Kasi parang gusto mo nang ma-meet, tapos parang gusto mo na talagang magkipag-unlayaw sa Diyos. Sa pamamagitan ng mga kasama mo. Di ba talagang walang makakapagpigil sa'yo? Because talagang kung titignan mo sa spiritual na paningin, yung bang nag-aapoy ka, na kapag hinipo ka, mapapaso. Kasi grabe yung apoy mo, talagang masigasig, masipag, mahusay, talagang walang pag-aalinlangan, walang nagbabawal talaga sa'yo. Kumbaga, pag sinabihan ka dyan, hindi, talagang diretso ka sa Diyos, mga kapatid. Kaya lang, kung minsan, ang demonyo, hindi papayag. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi papayag ang demonyo na maging dire-diretso ka sa Diyos. Gagawa siya ng paraan. So, pansinin niyo ito, mga kabataan, importante rin ito para sa inyo. Diba? Magkakasama na kayo, so magkakaibigan na kayo. Minsan, may mga bagay na hindi pagkakaintindihan, doon na yung parang nagiging lumpiatot ka na. Ano ibig sabihin ng lumpiatot? Yung bang may sariling mundo ka na, ay sige, okay lang yan, hayaan mo na. Dati hindi ka naman ganun, talagang nakikihalubilo ka, nakikiayon ka, nakikisama ka, linis dito, kuskus doon, utos dito, sulod ka naman ng sulod, sige, ganyan. Pero nung may mga kaunting nagiging gap na, nawawala na. Nawawala saan? Nawawala ka na doon sa Diyos, actually. Kaya mga kapatid, remember, your first love, nung mamit mo ang Diyos, hindi naman sila ang minute mo eh. You are, nakipag-involve ka because of God. You love God. Kaya kanina mga awitin natin, puro pag-ibig, hindi po ba? So remember that, nung time na nasa Panginoon ka, na ang sigla-sigla mo, ang umaapoy ka, parang walang humahadlang, wala kang reklamo, lahat gagawin mo. Pero nung dahil sa may mga bagay na nagkaroon ka na ng ang demonyo, para bang, uy, silipin mo siya. Ba't ikaw lang lagi inuutusan? Ba't sila hindi? Ba't sila sitting pretty lang? Ba't ikaw, alam mo, kinakawawa ka lang. Minsan, pag narinig mo yung mga ganyan, in-entertain mo naman, patay ka. Manghihina ka. Kaya anong gusto ng Panginoon? Ibig sabihin, cherish what you have. Kung ano yung inimpisahan mo, mahalin mo, pagyamanin mo. Huwag mong baliwalain. Huwag dahil sa kanya mawawala ka. Huwag, mga kapatid. Alam mo, meron ako sinabihan na ganyan eh. Kasamahan din. Sabi ko sa kanya, huwag ka magpadala sa anumang mga sitwasyon. Ikaw na mismong nakipag-commit sa Lord, nag-aral para sa Lord, sabi mo. Ngayon, nakatayo ka na. Bakit aalis ka pa? Isipin mong mabuti. Hindi kita kinukumbinsi sa personal na ko. Kinukumbinsi kita sa Diyos, hindi sa tao, mga kapatid. So tayo, nakakomit na tayo, hindi ba? Nakakilala na tayo, hindi ba? Pagbutihin natin. Pagyamanin natin. Huwag tayong parang, minsan ang nangyayari, parang gaya-gaya na lang. Yung bang, ay, wala siya ngayon dito. Sige, wag mo na rin akong aaten. Kasi wala naman siya. Minsan nakaka-apekto, mga kapatid. Kaya kailangan maging listo ka. Ano ba yung listo? Attention. No?
tignan mo mabuti yung paligid mo. Lord, I come to you, not because of everybody, not because of everything, but because of you. Yun ang maganda. So kinakailangan, yung mind mo nakaset na pupunta ka, Lord, I'm coming, whatsoever happen. Kung talagang may pagkakataon mo na talagang hindi naman talaga yung mga bagay na seryoso talagang, alam mo, yung seryoso, yung bang, alam mo, hindi naman talaga emergency, pwede ka naman attend. Huwag po natin kalimutan ang hindi pag-attend. Mga nasa online. Alam niyo po, ang pag-attend sa church, huwag nating pababayaan. Your first love sa Panginoon, dapat ipakita mo. Minsan sa Santiago, di ba, sinasabi, work out your faith. Minsan nakakatalo-tuloy dito eh. Kung sa palagay mo, ligtas ka na, dapat magpatuloy ka. Hindi yung parang pabanjing-banjing ka lang. Ay, sa Sunday attend ako. Sa next Sunday, wag muna kasi meron akong ano. Mga kapatid, hindi maganda. Ipakita mo. Hindi lang sa Diyos, maging sa tao, makikita yung reflection kung gaano mo kamahal ang Diyos. Hindi ko naman sinasabing hindi ka umatin sa Sunday neto parang hindi mo na mahal ang Diyos. Hindi po. But remember, i-cherish mo yung pagkakakilala mo sa Diyos, kung paano ka nakakilala nung una, na sobrang nag-aapoy ka, lumalagablab ka, dapat ipakita mo pa rin ngayon. Mas higit, mga kapatid, basahin po natin ang Word of God. Tingnan po natin sa Pilipos, umpisahan po natin sa umpisa. Chapter 2, verse 13 ba? Sister, tingnan nga natin. Hindi, sorry. Ano yung umpisa niya? Yung sumunod, yan. Tingnan po natin mga kapatid Okay ba? Kita niyo ba? Alam mo, purihin ng Diyos. Itong bagay na to mga kapatid, ako lang ang gumawa. I try na magawa ko. No, Lord, sabi ko, ayoko naman palaging umasa, nakakahiya naman. Biro mo gabi, alas 12, text ko pa yung tao para lang gumawa ng ganito. So I try, mga kapatid. Ayan, na-try ko siya. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Okay, basahin po natin. Mga minamahal, kung paano lagi nyo akong sinusunod noon, na magkakasama pa tayo, lalo sana kayong maging masunurin kahit ngayong malayo na ako sa inyo. Alam mo si Paul, sinulatan niya ang Church of Philipos. Nung time na sinasabi niya na nandun pa sila, magkakasama pa sila, grabe yung pagsunod nila, hindi po ba? Ngayon, may sinabi siya, lalo sana kayong maging masunurin kahit ngayong malayo na ako sa inyo. Wala na si Paul sa kanilang piling. So ano ibig sabihin mga kapatid? Tayo, kahit wala na sa atin si pastor, still we should continue to come and bless the Lord our God, mga kapatid. Huwag po nating i-reason yung buhay natin na parang ang hirap. Pag yan ang ni-reason mo na ang hirap sa buhay, talagang ganyan ang mangyayari. Remember, meron sinasabi sa kawikaan, dahil ang buhay at kamatayan o ang kamatayan at ang buhay nasa dulo ng ating dila. Kung ano man yung sasambitin mo, yun ang mangyayari sa iyo. Kapag sinabi mong, ang hirap ng buhay, talagang mahirap ang buhay. Mga kapatid, sa totoo naman talaga, mahirap talaga ang buhay. Pero, mas maganda, wag mo na i-confess. Subukan mo minsan, ang init! Talagang mainit, pero subukan mo, ang lamig! Makakaramdam ka ng lamig, mga kapatid. Minsan balik ta rin nyo. Sakit ng ulo ko. Ay, hindi masakit ang ulo ko, pero masakit to. Totoo, hindi ka naman nagsisinungaling Masakit talaga, pero balik ta rin mo. Hindi masakit ang ulo ko. Ako naman kasi iba talaga lagi. Lagi ko kasi sinasabi sa inyo, ang kamay natin, kasi nababasa ko nga, kapag ipinatong mo nga sa may sakit, gagaling. Kaya ako talaga nagiging ugali ko na yung pag may sakit, di ba, ulo ko, Lord, thank you. Sabi mo, ikaw may sabi, Lord, kapag pinatong namin ang aming kamay, kapag pinatong ko ang kamay ko sa may sakit, gagaling. So ipapatong ko yung kamay ko sa ulo ko, ako'y gagaling in Jesus' name. Pero actually, hindi pa magaling. Hindi ka naman nagsisinungaling, di ba? Pero magugulat ka na lang. By faith, mawawala, mga kapatid. Mawawala. Totoo po yun. Nangyari po sa akin yan. Mawawala. Kaya ang sabi ni Paul, lalo sana kayong maging masunurin. Kahit
ngayong malayo na ako sa inyo. Kahit wala si Kokoy ngayon, wala si Step, still go on, mga kapatid. Baka mamaya may mga time na best friend mo, no? Nag-church kayo, sabay. Sige, pag-uwi, sabay. Kain, sabay. Nagkataon na wala na siya. Paano gagawin mo? Hindi na ako makapag-church. Bakit? Wala na siya eh. Ay, kanino ka sumasandal? Sa Diyos o sa Kanya? Kailangan isipin natin yun, mga kapatid. You are coming here not because of everybody. You are coming here to worship God. Yun ang importante. Lord, wala man siya, nasaan man siya, ano man ang maging problema niya, ano man ang maging problema ko, I'm still coming because I love you and I worship you. Dapat ganun tayo, mga kapatid. Minsan, kasi ang nangyayari sa atin, mga kapatid, sa totoo lang, porket ang pastor natin mabait, sige po, attend po kayo ha. Tapos hindi na umattend, hindi na galit. Alam mo, minsan, kailangan din natin i-pursue. At tawag doon, yung bagay, ibig sabihin, kulitin. Kulitin. Attend ka. Pag attend ka, may blessing. Lagi ko sinasabing ganun, mga kapatid. Huwag na kayo mag-alala kung may blessing o wala. Basta sabi mo, attend ka, may blessing kasi ganun eh. Ganun talaga. Hayaan mo na ang Lord. Sabi ng Panginoon, basta magtanim ka, bahala siya magpalago. So, kalapitin mo kung sinong pwede. Hanggang ngayon, may kinakalapit ako eh. Kaya lang hindi ako pinapansin. Pero kinakalabit ko pa rin. Kahit anong mangyari, kakalabitin ko pa rin talaga, mga kapatid. Mga kapatid, kailangan po nating kumilos. Huwag lang tayo maging sitting pretty ng sa ating sarili. Maging yung mga, masigit, pamilya mo eh. Hatakin mo. Huwag kang mag-isip na para bang, naku, wala naman kasi magandang doon eh, puro ganun lang. Huwag. Hatakin mo. Halika, sumama ka sa akin, alam mo, may blessing. Siyempre mag-isip siya, ano blessing? Basta sumama ka. Hayaan mo na ang Lord. Magbibigay ng blessing yan. Hayaan mo ang Diyos. Gamitin natin hanggat may pagkakataon tayo. Hatakin natin ang mga kasamahan natin sa bahay. Kahit na ayaw nila, kulitin mo. Kulitin mo. Cherish what you have. Kung meron kang power to speak, sige, pagyamanin mo. Halika, gumawa ka ng kaparaanan. Sige, hatakin mo. Mga kapatid, hindi tayo lalago kung tayo lang. Kung sarili lang natin ang isipin natin at sasabihin natin, save ka na, okay ka na. No. Kailangan makita sa atin yung bunga. Kailangan makita sa mismo sa atin kung paano tayo nagsasamba sa Diyos, nagpupuri sa Diyos. Hindi yung pag may konting alitan, na remember, no, what the pastor is telling, no, yung karaang Sunday, di ba? Between the Jew and the Gentile. May mga, sila, yung may mga, kung ano-ano yung mga bagay na parang dito, bawal dito, tas dito, okay naman. May mga ganun silang alitan, hindi po ba? Pinapaliwanag sa kanila na hindi yun ang nagiging issue actually. Ganun din naman sa atin. Na kinakailangan makita nila yung maging issue ang Diyos. Hindi yung issue, pag sa pagkain ba, pag ganito ba, ibig sabihin, impyerno na ako. Minsan nagiging issue. Kaya kayo minsan, magkabody kayo, yung pala, hoy, hindi ako kumakain yan. Ba't kumakain ganyan? Naku, hindi ka maliligtas. Ganun ba? O, nagkagalit na kayong dalawa. Hoy, bahala ka sa buhay mo. Ganyan ka. O, wala na. Diba? Hindi. Kung kaya mo mag-adjust ka. Yun ang importante. Basta ang mahalaga, nasa isip mo, Lord, kailangan ko siyang hatakin. Kasi kung hindi, maiimpyerno na siya. Remember that, mga kapatid. Napaka-importante, no? Na mahatak natin sila. Kasi pag hindi, wala tayong ginawa, hindi tayo kumilos, walang mangyayari sa atin. Parang tayo lang, mga kapatid. Tuloy po natin. Ang sabi, mga minamahal, kung paano lagi ninyo akong sinusunod noong magkakasama pa tayo, lalo sana kayong maging masunurin kahit ngayong malayo na ako sa inyo. Sikapin ninyong ipamuhay ang kaligtasang tinanggap nyo at gawin ninyo ito na may takot at paggalang sa Diyos. Alam niyo yung sinasabi ng Panginoon dito, yung sikapin ninyo. Dali. I forgot. Dinala ko siya eh. Yan.
Ay, ang dami. Mga kapatid, ito pansinin niyong mabuti. Alam mo, meron tayong kanta nito eh. Aking sigla, yung sa ating kanta talaga, di ba? Ipakita mo na save na tayo. Ibig sabihin mga kapatid, tama yung word. Sikapin ninyong ipamuhay ang kaligtasan. So ibig sabihin mga kapatid, ligtas ka na. You are not working your faith because you have already faith and you are already saved. Pero maganda, pag sinabi mong save ka, dapat ipakita mo sa pananampalataya mo na ligtas ka. So paano mo ipapakita? Ayan. Lahat na nakikita mong parang alanganin, kabigin mo. Halika, sama ka sa akin. Biro mo, ang bulag ka na, tapos bulag pa siya. Halika, sama sa akin. Pareho kayong bulag, hindi pareho kayo malalaglag. Meron yan sa Bible eh. Kaya ikaw na naliliwanagan na, at nakatanggap ka na sa Lord, at alam mo na ligtas ka, umakay ka ng mga bulag. Akayin mo sila. Pero paano mo akayin kung ikaw wala dito? Dapat magkaisa tayo mga kapatid, na every Sunday, talagang lahat nandito tayo. Sikapin natin. Magagalak ang Diyos kapag nagsama-sama tayo na nagpupuri at nagsasamba sa Kanya. Sa iba, kayang gawin eh. Bakit? Ganito alas 6 ng umaga, makakatanggap kayo ng ayuda. Wala pang alas 6, alas 4 pa lang, ang titindi na ng pila talagang sobra, grabe. Kailangan ba ng ganun? Take note, Diyos yung pupuntahan natin. Hindi lang basta ayuda. Pero bakit sa mga ayuda kaya? Talagang nagsusumiksik talaga. Kahit tulog, pawis, hirap. Grabe mga kapatid. Pansinin nyo ngayon, panahon ng eleksyon. Pag sinabing may ayuda, ganitong oras, halimbawa 2 o'clock, 1 o'clock pa lang, 12 o'clock pa lang, ando na. Kasi gusto nyo nang mauna. Talagang, mga kapatid, we are coming to God in His presence. Mas masarap po yung pumunta ka talaga sa Diyos, yung nakaredy ka, kasi I believe, kapag may mga something, problems, trials into your life, pag pumunta ka sa Lord at binigay mo sa Panginoon, magkakaroon ka ng wisdom, bibigyan ka ng Diyos kung paano mo lahat ito gagawin. Mga kapatid. Pero kung wala kang knowledge about God, the Word of God, hindi ka nakakapagbigay. Kaya nga every Sunday tayo nagmi-meet. Why? Kailangan mong mag-gas. Kung magsasakyan, kailangan magpagas ka. Kasi kung wala, hindi ka naaandar. Kaya minsan, sobrang lupay-pay ka na. Why? Because wala kang katulong. Ang Diyos ang ating katulong. Minsan ang kalaban natin, hindi lang basta sa mundong ito. May mga demonyo talaga. Grabe. Kaya, we encourage everyone na dapat, una pa lang, yung pag-attend natin every Sunday, Sabado pa lang, mag-set ka na, Lord, I will come. Lord, gusto kong makita sila, sister, gusto ko silang makita. At ang Sunday, mga kapatid, hindi ka pupunta dahil talagang gusto mo silang makita. Number 1, para magsamba ka sa Diyos. You are coming here to worship Him. Sabi ng Panginoon sa John 4:4, di ba? Naghahanap siya. Diba? Ng tunay na sasamba sa Kanya. Because God is a Spirit. So doon, papakita mo yung pananampalataya mo sa Diyos. Yung pagsamba mo pa lang, yung pagpunta mo pa lang every Sunday, nakikita na yung pananampalataya mo. Kasi ang nangyayari ngayon, mga kapatid, napapansin ko, pabanjing-banjing na lang. Yung bang, oy, Sunday, ay okay. Wala na yung talagang init. Natapo na. Pero pag may kailangan ka talagang grabe, Mayor. Mayor, baka pwede mo pakihingi ng nebulizer. Di ba? Sa Diyos ka lalapit eh. Kaya maganda o hindi maganda ang kapalaran mo sa buhay, no? O yung ano man ang sitwasyon mo, still come to God to give Him thanks, mga kapatid. That's why I encourage everyone, kayo mga nasa online, kailangan namin kayo. Gusto namin kayo makita. Ang Diyos ang magpapala. Mga kapatid, kung may pagkakataon mo nakakarating kayo rito, why not? Come! Mas masarap po yung mapil nyo. Sa lugar na ito, ang ganda ng church. Ma-aircon, malamig. Mga kapatid. Pero sayang naman kung wala naman nakaupo. Daming bangko. May space pa. So again, sabi nila,
Sikapin ninyong ipamuhay ang kaligtasan. Mga kapatid, napaka-importante. Kaya ako lagi sinasabi yung kaligtasan. Kung sinasabi mong ligtas ka, ang Diyos, kumbaga parang ganito, may rules din na actually. Kailangan sumamba ka. Sa ibang church, di ba may ganun? Kailangan sumamba ka. Di ba? Pag ikaw, sa ibang mga denomination, di ba? Meron silang sinasabi, pagkatapos kang ganyan, kailangan magsamba ka, kailangan makita ka sa simbahan, mga ganun eh. So may mga bagay na talagang dapat gawin, mga kapatid. Hindi lang dahil sa yung pastor natin mabait na, okay, attend po kayo. No. When we pray, minsan isipin mo rin, Lord, tama po ba na pabanjing-banjing lang ako? Dapat, pag Sunday, dapat full force tayo eh. Mas masarap po yun. Mas masarap po yung full force, nandito tayong lahat. Nagkakaisa, nagpupuri, sumasamba sa Diyos. Bigyan po natin ng time. Ang tawag po dyan, time lang. Bigyan po natin ng time. Yung mga reason ng mga emergencies, okay po yun. Pero yung mga wala ka namang gagawin, kahit nagkanda, hulog-hulog ka na sa hagdanan, still you are coming. Praise God. Hanggat kaya mo, kahit mayroon kang sakit, hanggat kaya mo. Minsan nga may trabaho ka, di ba? Kahit may sakit-sakit ka na, sige, hindi, masama nga pakiramdam ko, pero tuloy ka pa rin. Why? Because of money. Sayang kasi yung isang araw ko eh. Magkano ba isang araw mo? 1,000 din yun, nung hirap pulutin nun, di ba? Pero masama ang pakiramdam mo, pero still, going on ka pa rin. Why? In the church, hindi mo magawa. Kaya. Ilang oras lang naman to. Wala pa nga 2 oras eh. Wala pa 2 oras. Kaya mga kapatid, come. Magsama-sama tayo. Purihin natin ang Diyos. Mas masarap po yun. At doon makikita, higit sa lahat, yung pagmamahal mo sa Diyos. Yun lang. Yung pagmamahal mo sa Panginoon, you are coming. Kung wala man sila, Lord, I'm still coming because I love you. Remember your first love. Nung ma-meet mo ang Lord, grabe. Sobra kang nag-aalab. Why not today? Hindi nag-aalab? Paalabin mo, mga kapatid. Next verse. Ayan. Verse 13. Sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagnanais at kakayahan, masunod nyo ang kalooban niya. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi sa'yo manggagaling. Once na nakaparinig ka ng salita ng Diyos, yung Diyos mismo ang kakausap sa iyo kung ano yung mga dapat mong gawin na ayon sa kanyang kalooban. Minsan hindi mo magawa talaga yon, hindi talaga natin magagawa. Pero pag ikay nakinig sa Diyos, ang Diyos magbibigay sa iyo ng, yun nga katulad nitong minsan na ito, rema ang tawag. Ay Lord, thank you. Lagi akong absent, Panginoon. Lord, I don't want to promise, but gagawin ko po yung mas nararapat. Mas maganda yung ganun eh. Kasi yung Lord promise, sa linggo aatin na po ako, tapos hindi ko umatin. Nakakahiya naman sa Lord. Huwag na sa tao, sa Lord na lang. Mas maganda yung Panginoon, gagawin ko po yung nararapat. Thank you Lord, you remind me. Alam mo, maganda po yung ganun mga kapatid. Mas masarap po yun. Kaya tayo, mga kabataan, di ba, may mga kasama kayo, kalabitin mo, bukas punta ka, sama-sama tayo. Mas maganda yung ganun. Gamitin natin yung anumang bagay na pwede natin gamitin to encourage people, to encourage young, mga youth. Huwag lang tayong sitting pretty lang sa atin. Katulad sa amin, sa bahay, bumisita itong hindi ko masabi ko ano yun. Basta may bumisitang lalaki, doon sa aking anak. Bumisita. Ngayon, sabi ko, siyempre, kausap. Uli na lang sabi ko lang ito, to make a short story, para hindi na magalong kahaba. Sabi ko na lang, dapat Sunday umaating ka ba ng church? Tinanong ko siya, sabi ko, are you born again? Opo. Saan umaating ng mga parents mo? Dito po sa San Mateo. Ikaw, saan ka naatin? Ay, dito po ako. Malapit lang sila dito, umaatin. Sabi ko, hindi kayo magkakasama. Hindi po eh. Sutal, ganyan naman ang ginagawa mo. Ating ka sa akin. Sabi ko sa kanya. Hindi ko siya balak kuhanin, kapatid. Tandaan niyo yung sinabi ni Pastor, hindi tayo nangunguha. But, ang gusto kong makuha dito, yung paano ang Diyos kumausap sa kanya na talagang
pag nahatak mo siya, makikilala niya talaga yung totoong Diyos. Kasi hindi ko naman alam kung gaano siya kalalim, gaano siya kababaw. Basta nakikita ko lang sa kanya, nagpunta lang siya sa bahay because of something, not because of God, mga kapatid. So, ganun ang ginawa ko. O ano sinabi sa akin? Ay, opo. Kahit sa mga klase ng mga anak ko, sinasabihan ko kagad, sama ka bukas, sama ka sa kanya. Alam mo, hindi ko na problema kung pamasahin niya o pag uwi namin dito sa linggo o kasama namin siya kumain. Okay lang, walang problema. Minsan, kailangan natin magsakripisyo. Kung kasama natin siya sa pagkain, kumain, alam mo, kasama namin dito sa church. Siyempre, pag uwi namin, kakain kami, alam nga naman, uy, umuwi ka na. Hindi naman pwedeng ganun, hindi po ba? Siyempre, kasama mo eh. Siyempre, kung saan kayo pupunta, siya, hindi naman niya alam kung saan siya o sama ka sa amin, halika o kakain kami. Di kasama rin siya sa pagkain. Hindi ko sinabing, ito pamasahe, umuwi ka na, okay na. Ganon? Hindi. Alagaan kung kinakailangan. Mga kapatid, anumang balik mo sa kanya ng mga pagpapala, mas higit may ibabalik din sa'yo. Huwag kang mag-alala. May ibabalik din sa'yo. So, kinakailangan lang natin mag-work. Huwag lang tayong parang okay lang kapag pahinga ka. Let's do our best. Mapabata ka man, o mapamatanda ka man, o maging sino ka man. Mas masarap yung say something. Come. Uy, attend ka sa linggo. Gamitin natin, mga kapatid. Next, sunod natin. Verse 14. Dali Di pala ako No. Ayan. Tuloy-tuloy lang po natin binabasa, no? Gawin ninyo ang lahat ng walang reklamo at pagtatalo. Kaya lagi inuulit ko itong reklamo at pagtatalo. Kasi may mga bagay man, katulad nung linggong preaching, di ba? Minsan may mga bagay na maliliit, no? Na huwag mo nang pagtalunan. Minsan naikwento ko na to eh. Ayan, magkausap kami nung isang araw ni Casey, di ba? May nagtatalo talaga eh, biblical. Talagang talagang ibig sabihin, malalalim na sa mga Biblia. At narinig ko, ang sabi nila, totoo ba yung ahas may paa? O syempre sabi ng isa, wala! Yung isa naman, meron! Wala! Ano ka ba naman? Wala ka naman mababasa sa Biblia na may paa yung ahas eh. Saan mo mababasa yun? Wala ka nga naman mababasa, hindi po ba? Sasabihin naman ng isa, may paa. Alam mo kung bakit? Sasabihin naman isa, bakit? Ang sabi ng Lord, ikay gagapang. O, ibig sabihin, sinumpa niya yung ahas, gumagapang naman talaga yan. Pero nung sinumpa ng Diyos, ikay gagapang, ibig sabihin, may paa. O, sabi naman ng isa, wala. Porque sinabing ikay gagapang, wala ng paa. O, ngayon, ito yung mga maliit na bagay na minsan, hindi mo na maarok. Walang pagtalunan. Don't worry. May pa? Okay. Walang pa? Okay. No problem. Hanggat hindi kayo nagtatalo about God, yun ang importante. Pero yung mga bagay na ganito, mga maliit na bagay na hindi kayo magkasundo, no problem. Uy, masamang kumain yan. Paborito ko to eh. Naku, yari ka. Hindi maganda yan. Wag na. Pabayaan mo siya kung gusto niya kumain. Hoy, may high blood ka, masama yung taba. Gusto niya kumain, pabayaan mo na. Problema niya na yun, Lord. Di ba? Bigyan magpe-pray ka, Lord, na-high blood po ako. Sabi sa'yo ng Lord, takaw-takaw mo sa taba kain ka lang kain eh. Huwag mo nang problemahin. Kaya, sinasabi ko, nung linggo, di ba? The kingdom of God is not a matter of eating and drinking. Kaya yung sinasabing pagtatalo dito, may mga malilit na bagay, huwag na magtalo. Ay, alam mo ako, ayoko mag-asawa. Dapat mag-asawa ka kasi pag tumanda ka, walang aagapan siya. Naku, ayoko, problema lang yan. Nagtatalo pa kayo sa mag-asawa. Kung ayaw mo mag-asawa, bahala ka. Ikaw naman, kung gusto mo mag-asawa ka. Alam mo ba dati nung panahon, sabi ko sa sarili ko, ayoko mag-asawa. Galit pa ako sa bakla. Kasi siya yung kalabang ko eh. Naku, hindi talaga ako mag-asawa. Yung ba nag-asawa ako, 3 anak. Ay, naging 4 na pala si Hailey kasama. Grabe. Kaya nung makita nung kasamahan kong bakla, ha?
Sabi ko lang api. Di natalo ako kasi nagkasawa ko. Sabi ko, ayoko mag-asawa. Ganun minsan eh. Minsan nagkakaroon kayo ng alitan. Pero bandang huli, hindi naman pala dapat pag-awayan. Kaya nga sabi ko, kahit sa akin sa experience ko, meron akong sinasabihan isa. Sabi ko sa kanya, huwag ka nang makiayon sa mga nila, yung mga alit-alitan nila. Basta ikaw, normal ka lang. Kasi darating ang panahon, alam mo, totoo to sinabi ko talaga. Darating ang panahon, mamaya magkasundo yan, ikaw nasaan ka. Ngayon, nasaan na siya? Wala na. Hindi ko na alam kung nagcha-church or whatever. Mahirap po yun, mga kapatid eh. Huwag ka nang, ito, sunod natin. Next nga natin, brother. Ito yung sinasabi ko. Next, sister, verse, ayan. Para maging malinis kayo at walang kapintasan sa mga anak ng Diyos sa gitna ng mga panlilinlang at masamang tao ito eh. Masamang tao sa panahong ito. Kailangan magsilbi kayong ilaw na nagliliwanag sa kanila. Alam niyo mga kapatid, totoo talagang mali lang yung aking pagkakatype. Totoo talagang may sinasabing may masamang tao talaga. May masamang tao talaga. Na walang iniisip kundi puro kasamaan talaga. Yung para sa sarili niya lang, paano siya makakakuha. Ganun talaga, mga kapatid. So, sa Bible, meron sa Bible, ito'y pa ng Diyos, disciple pa niya, kasama niya pa. Hindi naman natin sinasabing siya ay masama, pero yung utak na gusto kong sabihin, yung utak niya, nakaprepared lang dito lang sa mundong ito. Wala sa spirituality. Naku, magiging Diyos yung hari ko. So pag naging Diyos siya, yayaman ako. Siguro naman kilala nyo na kung sino yun. O kaso, ang nangyari, nakulong, anong nangyari? Pinako, namatay. O diyan siya, parang nalungkot. Kaya ang ginawa niya, habang maaga pa, pinagpalit niya sa silver, hindi po ba? Kasi yung utak niya, yung mind niya, hindi talaga siya actually tinawag eh. Talagang yung utak niya lang, kaya lang siya nakasama, ang utak niya sa mundong ito lang, makakalam siya ng pera. Kapag naging hari nga naman to, ang laki ng kanyang pera kasi treasurer siya. Hindi po ba? So minsan ganun. So tayo, wag lang sa mundong ito ang isipin natin mga kapatid. There is life than this. Temporary lang tayo rito. Kaya dito pa lang, palaguin mo na yung kayamanan mo doon sa langit. Mga kapatid, importante po yun. Okay? Kaya yan, magsilbi tayong ilaw na nagliliwanag sa kanila. Sa mga tao sa paligid mo. Kaya yung mga paligid mo, kung alam mong medyo parang galit na, mas maganda, ka na lang, adjust ka na lang. Ay, okay po. Ganun na lang. Kasi pag hindi, mag-aaway talaga kayo. Wala na, sira na yung relasyon ninyo. Diba? Ganun. Kailangan, meron ka tinatawag na yung bang, yung pinag-aaralan? Psycho. Diba? Sinasabi ko sa kanya, nag-aaral ka ng psycho, mag-aaral ka ng Bible. Pag nag-aaral ka ng Bible, mas lalong aangat ka. Bakit? Na mararamdaman mo, mapipil mo, makikita mo, maging sa mata sa pagsasalita, makikita mo. Mas mag-i-adjust ka kung paano mo i-adjust yung sarili mo para sa kanya. Makukuha mo, mga kapatid. Hindi kayo magtatalo. Yung pagtatalo na, hoy, bakit ka December 25, inaano yung ang Panginoon? Sineselebrate yung December 25, hindi naman siya ganoon pinanganak. Bakit? Sa December 25 po siya gusto eh. Pero ang adjust doon, kay anong month siya ipinanganak, walang problema. Ang mahalaga, may ipinanganak. Yun ang importante. Di ba? Hindi na kayo magtatalo, mag-a-adjust ka na lang. Ganun po yung mga kapatid. So hindi lang doon, may mga bagay, mga aspeto sa ating buhay minsan na parang hindi okay sa'yo, pero sa kanya okay. Kung okay sa kanya, mas nakakaintindi ka, ikaw na lang ang mag-adjust. Huwag na kayo magrambulan, magsabunutan pa. No? Okay, next natin, sister. Ayan. Mind your own business. Bakit? Sikapin ninyong mamuhay ng mapayapa at huwag kayong makikialam sa buhay ng iba. Magtrabaho ang bawat isa para sa kaibubuhay niya tulad ng ibinilin namin sa inyo. Anong ibig niya sabihin, mga kapatid? Ang sabi dito, yung mind your own business, kung ano man yung trabaho mo, no? Diba? Ano man yung ginagawa mo, yun ang pagbutihin mo. Ay, Pastor, ako po ba magtitimpla nung sa communion?
butihan mo. Lord, thank you. Sa bawat uminom nito, Panginoon, ay magkaroon ng kakaibang feeling na talagang sila ay mabibless, mapil nila ang Lord. Alam mo, ganun eh. Yun ang mga dapat, hindi yung basta, nutusan na naman ako, ayaw ko nga, bahala ka, matapong ka. Di ba? Kasi may ganun eh. Tapos yung Skyflex, dahil hindi mo type, alam mo, walang pagkakaiba yan sa pagluluto ng ulam eh. Anak, lutuin mo na yung adobo. Hindi ka nga makapagsalita, pero reklamo ka. O habang niluto, okay na to, luto na to. Nung tinikman, hindi adobo ang style. Iba na. Kasi hindi masaya eh. Sa Panginoon, kailangan, pag nagtatrabaho ka, ano sabi? Nag-work ka, hindi sa tao. Di ba sa Bible may nakalagay? Nag-work ka, dahil love mo ang Lord. Panginoon, thank you. Kaya minsan may magluluto, di ba? Lord, ang papakainin ko nito, Panginoon, ay mga anak mo. Kaya kailangan masarap to, Lord. Alam mo yung tulong mo ng bibig mo, ng pagpipray mo sa niluluto mo, mas nakakatulong. Kasi hindi ka man ganun kagaling, pero nung naluto mo na, nung kumain na sila, sarap dito sino nagluto nito? Si Sister Tess. Apa, okay Sister, pa-order nga. Di ba? Makakatulong, mga kapatid. Yun yung sinasabi natin. Anak, ibili mo nga ako ng ganito. Mamaya na may ginagawa pa ako eh. Minsan, ganun ang nangyayari. Kaya yung nanay, galit na rin. Galit na kayong dalawa. Linggo, wala na magsisimba. Ayan na, nadamay na yung linggo. Minsan ganun. Kaya kailangan maging aware tayo, mga kapatid. Huwag nating idamay. Lalo na yung pagsisimba. Anak, sige na. Di ba? Yung naguutos, minsan, tingnan din. Baka mamaya puro siya na lang nga naman. Kailangan maging fair ka rin. No? At yung mga inuutusan, hanggat maaari, sumunod. Huwag na magreklamo. Pag sinabi bang, anak, ibili mo nga ako nito kasi meron sa amin, sa tindahan ko, may bumibili talagang batang maliit. Bakit ba lagi ikaw ang bumibili? Kasi yung sukli sa kanya, bro mo na, susunod talaga. Anak, bili mo nga ako nito, yung sukli anak sa'yo na, pag hindi, sige, akin na. Naku, magkano po yan? Wala mo bang mas mura? Aba, namili pa ng mas mura para mas malaki yung kickback niya. Minsan ganun, sumusunod na lang dahil sa mayroong blessing. Mga kapatid, hindi. Lahat ng gagawin natin, nasa simbahan man tayo o nasa labas man tayo, ipakita natin that we are serving God. Hindi tayo nagsiserve sa tao. Anak, ibili mo akong gamot. Opo, nay, akin na po. You are serving God. Lord, thank you. Tulungan mo ko, Lord. Hindi ko alam itong mga gamot na ito. Baka magkamali po ako. Diba? Meron kang yung talagang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya kami, pag nagmumotor kami ng ko, hahatid ko. Lord, salamat. Talagang malakas ang bibig ko kasi gusto ko marinig niya. Salamat, Lord, sa umaga ito. I-guide mo kami, Panginoon. Na ganito, Panginoon, huwag po kami makabangga at huwag po kami mabangga. Alam mo pa, pagkatapos doon, nakabangga ako. Pero sa ganun lang, shoot. Kaya ito na ang demonyo. Di ba? Bubulong na. Akala ko ba, sabi mo, huwag ka mabangga, pero ikaw naman nakabangga. Sabi mo, huwag ka mabangga at huwag kang makabangga, pero ikaw nakabangga. Buti na lang yung dulo lang na ulo, parang, alam mo bang kumiskis lang ng ganun? Nangyari. Ano ibig sabihin? Lord, hindi naman pala totoo ito eh. Hindi. Thank you, Lord, sabi ko. At least hindi po ganun kalala. Kaya nung sumilip yung babae, ano po ba yan? Ay, sorry po, hindi ko po nasasadya. Ganun lang. Kasi parang kumiskis lang kami sa dulo-dulo ng kanyang salaming tsaka yung aking hawakan sa ganun. Minsan mga kapatid, may mga ganung bagay na ipag sa Diyos mo, mga bagay, ito man ay natupad o hindi, thank you pa rin. Porket hindi natupad, Lord, galit ka na. Ayoko na magsimba, Panginoon. Pinapatamaan ako ng pastor. Di ba? May mga ganun So, tayo, ang sabi rito, sikapin ninyong mamuhay ng mapayapa. So kanina sabi niya, ayan ang sabi, mind your own business. Kung ano man yung trabaho mo, pagbutihin mo. Pagyamanin mo pa. At kung meron ka pang may tutulong sa iba, much better. Ay, lagi tayong nagkakainan. Makikita mo, ang naguhugas, laging siya. Minsan mag-initiate tayo. Ay, ako na po dyan, sister. Mga young people, mas malalakas tayo. Ay, tayo. Hindi na ako yang. Mga yang, di ba? Mas malakas yun.
pwede niyong saluhin sa kanila, ako na po dyan. Di ba? O yung may mga pagkakataon, minsan may mga handaan tayo, ganyan. Hindi ka na kailangan tawagin eh. Ikaw na yung lalapit, ako na lang po. Minsan kasi may nagtatampo yung bang, naku, bahala sila dyan. Hindi naman nila ako pinapansin eh. Huwag na, tampururot lang yan eh. Mas maganda, ikaw ang lumapit. Ano po ba may tutulong ko? Yun ang mas maganda. Kailangan magkaroon ka ng adjustment. Hindi yung kailangan pang, halika na, tulungan mo kami rito. Diba? Mas masarap yung, ano ba may tutulong ko pa? Baka meron pa akong may tutulong dyan. Diba? Ganun po ang mas better, mga kapatid. So dapat tayong lahat kumilos. Huwag lang sila. Tulungan natin. Bawat isa magtulungan tayo for the glory of God, mga kapatid. Amen? So yung pagbibigay natin ng tithes, baka mamaya nakakalimutan na natin. Alam mo, ang Diyos pinapaalalahanan tayo. Para gumana ang church natin, siyempre kailangan din natin magbigay, magbalik. Hayaan mo ang Panginoon magbalik din naman sa'yo. So huwag nating kaliligtaan yan, mga kapatid. Ang pagbibigay naman na i-preach sa atin, di ba? Ito yung mas higit doon sa nanggagaling sa puso mo. Kesa yung sinusunod mo yung rules na 10%. May, kung ikaw'y pinagpala, Lord, hindi lang 10%, talaga magbibigay ako. Much better, mga kapatid. Yun po yun. Hindi mo pagtatalon, 10%! Hindi, kusang loob daw eh. Yung palang kusang loob eh, gusto niya lang kung ano lang yung barya niya, yun lang ibibigay niya. Hindi ganun. Mas better, magbigay ka yung naaayon talaga sa kalooban mo na talagang para sa Diyos. Para makatulong ka sa mga kapwa natin. Amen? So, ganun po kahalaga. Next, tuloy po natin. Nasaan na tayo? Ayan. Nang sa ganun, hindi nyo na kailangan umasa sa iba at igagalang kayo ng mga hindi mananampalataya. Ito yung sinasabi ko kanina na pag ikaw na yung kumilos, nakikita na nila na, grabe si sister, no? Ibang klase talaga pag pinagpala ka ng Lord eh. Meron ka ng kusa. Hindi ka na kailangan. Hindi na sila kailangan umasa pa. Kasi ang Diyos, mismo ikaw, kumikilos ka na sa sarili mo. Hindi ka naaasa sa iba. Mga kapatid. Next, tuloy natin. Yan. Ibigay nyo sa kanila ang lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa gawain nila. Mamuhay kayo ng may mabuting pakikitungo sa isa't isa. So ang Panginoon, He remind us yung pakikitungo natin. Kung may kaunting mga bagay na hindi pagkakaintindihan, pag-usapan. Kung kinakailangan meron tayong taga-agapay, tawagin nyo. Pastor o sino mang mga elders, pag-usapan para hindi na lumala. Ano man yung mga bagay na parang konting sigulot lang, pag-usapan para hindi na lumala at masolve kaagad ang problema, mga kapatid. Amen? So, ganun po kahalaga, mga kapatid, ang ating binibigay sa Panginoon. Next, tuloy po natin. Meron pa? Wala na. So, okay. So, mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon sa cherish what you have, kung ano meron ka. Kung ikaw ay nakatoka lang dito sa pag-aayos ng mga, mga instrument, pagigihan mo. Halimbawa, nag-ayos ka. Ay, kulang na ng string Sister, Chelsea, may kulang ka na ng string. Di ba? Nakakapagpaalala ka. Nakita mo yung keyboard. Ay, Alida, parang ang dumi ng keyboard mo. Linisin natin. Di ba? Ganun. Magtutulungan kayo. Hindi yung, ano ba yan? Ginagamit ni Lida, dumi-dumi naman ng keyboard niya. Hindi na siya naglilinis eh. Tapos pa-keyboard pa siya. Tapos hindi naman marunong maglinis. Ang ano-ano. Di ba? Ang pangit pakinggan eh. Mas masarap yung magkaisa kayo. Ay, Lida, yung madumi na, linisin nating dalawa. Di ba? Ganun ang mahalaga. So lahat ng bagay, yung wala kang may tutulong na sinasabi mo, imposible yun, may tutulong ka. Kunwari, wala ka talaga, hindi mo kaya maglinis. Ay, pambili ng pampakintab, bili tayo. Di ba? Lahat, pwede natin gawin, mga kapatid. Malaki ang may tutulong natin. Kaya nga sabi ng Panginoon, pagyamanin mo kung ano meron ka. Kung ano sa palagay mo, na kaya mo, pagyamanin mo for the glory of God. Importante po kasi ito, mga kapatid. At meron pa, mga kapatid, dito, tingnan po natin kasi wala na dyan, hindi ko na tinuloy dyan eh. Sa Old Testament, ang Diyos,
palagi niyang sinasabi sa mga Israel people, no? Lagi siya nagpapakilala. Ako ang Diyos niyo, sabi niya. Ang nagligtas sa inyo sa Ehipto. Lagi niyang pinapakilala. Alam mo sa atin sa panahon natin ngayon, ganun din si Kristo. Tumanggap ka kay Kristo, hindi ba? So kay Kristo ka pupunta. Ang sabi ng Panginoon, anumang hirap mo sa buhay, anumang gusto mo sa buhay, anumang bagay nais mo sa buhay, o anumang bagay na hindi mo alam, come to me, sabi ng Panginoon, I am the way. Ayan na ang daan eh. Minsan kasi yung iba ayaw dumaan eh. Punta ka kay Kristo. I am the truth. Gusto mo ng katotohanan? Punta ka kay Kristo. Hindi magtatalo-talo pa kayo kung ano talaga. Pumunta ka kay Kristo. Namnamin mo, makiisa ka, lumalim ka. Makukuha mo. And I am the life. Ang buhay na kay Kristo, mga kapatid. Kaya ang ating paglapit, yung ating mga bagay na meron tayo, inilalapit natin to kay Kristo. Kasi siya lang ang magpapalago nito. Hindi naman natin kaya eh. Kaya lang natin nagagawa because of Christ, because of our love to Him. At siya mismo ang kikilos para doon sa mga bagay na gagawin natin na naaayon sa kanyang kalooban. Yun po ang importante. Kaya huwag natin kaliligtaan, mga kapatid. May mga bagay man na hindi natin pagkakaintindihan, pag-usapan. Kung kinakailangan natin ng pastor, sama natin. Kung kaya nyo maisolve dalawa, magpanalangin kayo, magpatawaran kayo. Ganun lang po kasimple. Hindi na natin kailangan palalain pa. So ganun ang ating buhay. Kaya ngayon sa ating patuloy na pagsamba sa Panginoon, sikapin natin yung mga kasama natin, makasama natin dito. Magkaisa tayo sa ating pagpupuri sa Panginoon. Amen? Purihin ang Panginoon. Meron lang po ako isang message, mga kapatid. Sa 1 Corinthians, pwede ba natin i-type, sister? 1 Corinthians chapter 16, verse 13. 13 and 14. 13 muna ipakita natin. Last na po ito. 1 Corinto. Basahin natin. 1 Corinthians chapter 16, verse 13 muna tayo. Basahin po natin, mga kapatid. Ito po ang sinasabi ng Panginoon. Maging listo kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Magpakatapang kayo at magpakatibay. No? Ang sabi ng Panginoon, una, maging listo. So pag sinabi maging listo, ikaw, bago mo muna sila tignan, ikaw muna, tama ba? Na nakakapagsamba ka ba sa Diyos o baka naman isa ka rin sa pabanjing-banjing. Kailangan i-check mo rin yung sarili mo eh. Maging listo, attention, pay attention. Ay, teka muna, parang lagi na lang ako hindi nakaka-attend. Kailangan maka-attend ako. Diba? Kasi ang ating mga kasama, minsan, yung mga mananampalataya nakakasama natin, minsan, sa'yo pala nakatingin. Hindi mo alam, nakatingin pala sa'yo. Eh kung nakikita ka niyang laging wala, pati siya mawawala. Kaya dapat makita kanya na active ka, alisto ka. No? Nagiging a good example ka sa kanila. Maging sila man, magiging ganun din. Kaya depende yan sa iyo eh. Kaya kailangan i-check mo muna yung sarili mo. Baka mamaya ikaw lulupay-lupay-pay ka. Kailangan every day, every Sunday, come. Mga kapatid, wala pang 2 hours na dito mag-stay para makapakinig ng Word of God. Come! Kailangan namin kayo. At higit sa lahat ang Diyos. Pasabay-sabay nating purihin. Magkaisa tayo. Iba po yung sigla pag magkakasama mga kapatid. So yung mga nasa online, come! Para makita nyo rin yung place, makita nyo yung ambience. Napakasarap, mga kapatid. So yun po yun. Una, sabi niya, maging alisto. Yan, maging alisto kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. So, ibig sabihin, hindi ka lulupay-pay-lupay-pay. Magpakatapang kayo at magpakatibay. Talagang, bakit? Kasi talagang sa buhay natin, sa bawat araw, hindi pa pwedeng lagi kang matigas eh. Minsan dumarating yung pagkakataon na parang ang hirap, nanlulupay-pay ka. But, there is God, yung magbibigay sa atin ng lakas. Kaya kapag lagi kang nakakonekta sa Diyos, lagi kang malakas. Kahit na ang piling mo mahina ka, malakas ka pa rin. Because yung Diyos ang magbibigay ng kalakasan sa atin. Amen? Ganun po kahalaga, mga kapatid. Next, tingnan po natin ang 14. Verse 14.
Ang sabi sa 14, at anuman ang inyong gawin, gawin ninyo ng may pag-ibig. Higit sa lahat, mga kapatid, pag-ibig. Pag umiral ang pag-ibig mo sa kapwa mo, pag-ibig mo sa Diyos, matindi. Walang sino man pwede makapagpigil. Kasi yung pagmamahal mo sa tao ay pagmamahal mo sa Diyos, mga kapatid. And this is the first love na ibinigay ng Diyos sa atin. Amen? So, napakahalaga, mga kapatid. Kaya lahat ng gagawin natin, no, hindi tayo gagawa o kikilos ng parang wala lang kasi masaya lang ako dito. Hindi. May dahilan lagi. I love God. I love the people of God. Magkakasama tayo eh. I love my family. No? Magkakasama kayo. Kaya sisigla ka. Hindi ka manlulupay-pay because magkakasama tayo sa Panginoon. Amen? Purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos. That's why God is reminding us, cherish what you have. Pagyamanin natin. Huwag natin baliwalain. Pagyamanin natin kung ano yung ibinigay sa atin ng Diyos. At tunay na ang Diyos ang siyang tutulong sa atin sa lahat ng bagay. Amen? Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Lord, purihin ka. Purihin ang iyong pangalan at tunay ka naming pinupurit, sinasamba, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong mensahe na pinag-iupo sa amin, Panginoon, na kailangan namin pagyamanin, Lord, kung anumang bagay na meron kami na ibinigay mo ito, Panginoon, ito man malaki o maliit man na bagay, hayaan mong ito'y pagyamanin namin for your glory, Lord. Tulungan mo kami, Lord, na makaakit kami, Panginoon, na ang mga kahalubilo namin ay patuloy kaming magkakaisa, magtutulungan, magsasamahan, at sama-samang magpupuri sa iyo, Panginoon. At anumang bagay, Lord, na mga maliit na bagay na hindi pagkakaintindihan, Lord, tulungan mo kami na ito'y pagkaisahin namin at hindi namin pagtalunan. At higit sa lahat, wala kaming reklamo sa aming gagawin, Panginoon. Lord, again, ikaw lamang ang pakabibigay sa amin ng kalakasan at pag-asa at biyaya sa aming buhay. Kaya, Lord, hayaan mong samahan mo ang aking mga anak na narito, Lord, na tunay na iyong patnubayan at sila'y gabayan, bawat pamilya, ingatan mo, Panginoon. At tunay, Lord, na ikaw ang purihin nila, magsama-sama kami, Panginoon. Lord, binabalik namin sa iyo ang lahat, papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen and Amen. So, tayo po'y tumayo para po sa ating last song.
muli manalangin, Lord, Your love is life, O Lord. Kaya, Panginoon, maraming salamat sapagkat sa pag-ibig mo, doon kami lumalakas, Panginoon. Kaya hayaan mong ang pag-ibig mo na sa amin, ay ito rin, Lord, ay gamitin namin pag-ibig sa aming kapwa. Na hindi lang, Lord, sarili namin ang biyaya, bagkus, Lord, ay makatulong din kami sa aming kapwa. Kung paano mo sila minahal, ay ganun din naman, mahalin din namin sila, Panginoon. Lord, again, thank you for your wonderful message, O God, that we should cherish what we have, Lord. Hindi ito nag-usapang kung malaki o maliit, bagkus, Lord, pagyamanin namin kung ano ang meron kami. Lord, paalalahanan mo po kami na patuloy namin gamitin kung kami man ay, Lord, nakakatulong sa church na ito, tulungan mo kami na masigit pa kaming makatulong, Panginoon. Pagkaisahin mo ang aming puso, pagkaisahin mo ang aming layunin, higit sa layunin mo, Panginoon, ay ito ang aming magawa, Panginoon. Lord, again, i-bless mo ang aking mga kapatid na mga narito at maging mga nasa online, Panginoon. Hayaan mong magkasama-sama kami, Panginoon, na tunay, Lord, na ika'y purihin at pasalamatan at sambahin, Panginoon. Lord, sa aming pag-uwi, hiningi po namin ang iyong gabay at proteksyon sa bawat isa, sa bawat pamilya, sa mga pangailangan, Lord. Tunay na ikaw, Lord, ang siyang magbibigay nito at magkakaloob, Panginoon. Sa mga may sakit, karamdaman, kagalingan, ang siyang patuloy mong ipagkakaloob, Lord. At sa mga nangangailangan, tunay, Lord, na siya'y tutulungan, Panginoon. Again, Lord, sa pag-uwi namin, tulungan mo ang bawat isa. Maging sa pagkainan, ibasbasan mo, ito'y maging kalakasan ng bawat katawan namin. Sa iyo po namin ibabalik lahat ng kapurihan at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen and Amen. Thank you, Lord.